Kumbaga, landslide ang presensya at pag-ibig at pagpapala ng Panginoon. Ayan po ba? You know what, as we do our evaluation yesterday, grabe, nakita namin na nag-level up talaga ang KCP Filipino Church Community. Grabe talaga. So we have an evaluation yesterday. Tinignan po namin yung lahat ng mga nangyari. Tignan po namin saan ba tayo pa kailangan mag-improve. Ano yung mga naging strength natin, naging weakness natin. At ano yung mga opportunity pa na mas gagawin natin in the future para mas ma-maximize pa natin yung hirap ang pagod na sa Panginoon. You know what? Nakita po namin talagang pinagpala ng Panginoon ang KCPC, nag-level up po talaga. Sige po ating palapan ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sa mga corporation, nandoon po lahat, talagang nakita ko walang lahat ng masayang ginagawa. Ang kanila pong mga binigay na, kumbaga, na task, no? At pag may mga kailangan rescue, nandun agad din. Yun, alam mo yun, parang we are now parang tumitingin tayo pag wala tayong ginagawa, we are now observing ano yung pwede itulong. So nakita ko na parang, Lord, kulang pala kami sa mga workers ba? Sa mga gawain na binibigay niyo po sa amin. And thank the Lord na patuloy po tayong binumold ni Lord sa kanyang gawain. You know what? As a pastor, may prayer for you that the Lord will continue to bless your life. Yun po yung nangalit ko na isang pastor, kayong mga pastor ng pagpala ang bawat isa ng Panginoon. Sa inyong paglilingkod, sa inyong pag-commit, sa inyong pagsunod sa kanyang kalooban, nawa ang Diyos ay patuloy na mamalagi sa inyong pamilya at sa inyong buhay. Amen po ba? Nakita nyo mismo, kayo mismo nakikita nyo kung paano ang Diyos gumalaw sa inyong mga buhay. Yan po yung panalangin po namin bilang mga pastor sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon, everything works together for good. Minsan may mga pagkakataon na tayo po ay nakaranas ng mga challenges, but God is good all the time. Amen po ba? Yeah, so isa po sa mga talagang ako rin ay for 1 week is I'm still contemplating the message of our messenger, Bishop Ariel talaga. At isang talaga hindi talaga mawala sa isip ko itong punong ito. Ayan. You know what? I'm very interested sa punong ito. Ayan. Alam naman natin kung anong klaseng puno ito, di ba? Sequoia tree. Ayan. One of the so-called the largest and the tallest tree. At isa sa mga pinakamatagal na rin nabubuhay sa mundong ito. You know what? Yung maximum feet o talampakan na inaabot ng puno is 300 feet. Katumbas po yan ng 20-story building. Kaya pag nakakita pa yung dulo niyan, para hindi pumunta ka 20-feet floor building. Sino pa nakatry na pumunta ng 20-foot building at try niyo pong sumungo sa baba? Di ba? Napakataas. At ganun po yung puno na yan. At yung puno na yan, nabubuhay siya ng 3,000 years. Kaya kung pwede lang magsalita yung puno na yan, he can tell us a lot of history. 3,000 years mula nung siya po ay nabuhay hanggang ngayon. Baka pwede niyo mabanggit, you know what? Even the cross na ginamit ni Lord. Baka pwede niyo sabihin, isa yun sa mga pamilya namin, no? Ang ginamit. Maybe kung yung puno na yan. At kahanga-hanga, hindi lamang po yung laki ng puno na yan at higit sa nakahanga-hanga sa puno na yan, mga kapatid, yung kanyang mga ugat. Actually, yung ugat ni Sequoia tree ay hindi naman siya ganun kalalim. In fact, according to the study, is umaabot lang siya ng 14 feet yung lalim ng kanyang ugat. Sa ganun kataas na puno, 14 feet lang yung lalim. So bakit siya napakatag? You know what? This is one of the very profound discovery ng mga ng mga eksperto. Ito palang mga 1,000 feet, 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 1,000 feet,
roots ng punong ito ay magkakapit pala sila. They are interlinked to each other. At yun yung nagbibigay sa kanila ng tibay na kahit napakataas nila, hindi sila basta-basta matutumba. So, ibig sabihin, itong laki ng punong ito, meron pala siyang katuwang para siya ay maging matibay. Amen? Totoo yun. Totoo yung kasabihan na no man is an island. Di ba? Hindi pwedeng mabuhay na mag-isa ka lang. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na mag-isa ka lang. Solo flight Christian. Wala pong gano'n. Kailangan natin ang bawat isa para tayo ay tumaas, lumakas, at tumibay. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin aawayin yung ating kapwa Kristiyano. Amen po ba? Pwede ba yan? Kasi bakit? Siya ang katuwang natin sa kapapatag ng ating pananampalataya. Just like this tree. In spite na napakalaki ng puno, aba, dependent din pala siya sa kapwa niya puno para mas maging matatag po siya. Yan po yung kagandahan sa punong ito. So, doon kinuha ng punong ito na tumayo sa lakas ng bagyo, apoy, at sa mga pagbabago ng panahon, sa mga paglipas ng mga siglo ng kanyang bunga. Can you imagine? For the past, sabi natin, ilang siglo siya nabubuhay. Still, nakatayo pa ng puno na yan. Yung pala, hindi lang pa siya malaki, kundi sama-sama silang magkakaugnay ang kanilang mga ugat para sila ay tumibay, tumindig at mabuhay ng mahabang panahon. At seems like in our church, we need each other para patuloy po tayo lumago. Kung kukunin po natin yung principle ni Sequoia Tree at titignan po natin, lalago po tayo. At sa paglago po natin, sama-sama tayo, hawak kamay po tayong lalago sa Panginoon. Wow! Ang tatak siguro ng bawat isa. Amen po ba? Kasi bakit? Kapit-kapit tayo. May matutumba, may nakahawak, hindi pa yung matumba yan. Hawakan natin, di ba? May malalaglag. Hawakan natin, itaas natin. Pag yan po ang naging puso ng bawat Kristiyano, especially ang KCB Filipino Church, time will come. Lalo po tayo pagpapalain ng Panginoon at i-expand niya at i-enlarge niya lalo ang kakayahan natin para patuloy na magamit tayo sa karya ng Panginoon. Of course, if God is enlarging us, His provision also will enlarge. Ayan po. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. So bakit ko po ito sinasabi mga kapatid? Kasi ito po ay basahin po natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng mga Salmo o awit 115 and verse 14 to 15. Ayan. Kung meron po kayong Bible, mas maganda po i-open po natin. Nandiyan sa screen ninyo, but I'm reading in the New King James Version. Bakit natin ito kailangan basahin? Ito po may malaking relationship ating pag-uusapan ngayon doon sa ating binanggit na puno. Are you there? Yes. Say amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay po din basahin ang kanyang salita. Psalm 115 verse 14 to 15. Sabi dito ng salita ng Panginoon, may the Lord give you increase more and more. You and your children may be blessed by the Lord who made the heaven and earth. Panginoon, sa mga oras po ito, patuloy niyo po kaming basbasan, bigyan ng karunungan, katalinuhan, puso, Lord God, na handang tumanggap po ng iyong salita sa mga oras po ito. Nawa po ay makita namin, maunawaan namin, at mapasa amin ang salita mo sa mga oras po ito. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Sumama po na po ang bawat isa. So, sa mga oras po ito mga kapatid ay nais po kayong dalhin sa isang
discussion about the nature of God's blessing. Growing like sequoia tree. You know what? When the Lord, the blessing of God, there is a so-called nature. Ano mo sabi? Ano ba sabi mong nature? How we understand, nature niya kasi yan eh. Diba? Kumbaga, is a natural. Nature niya na kasing bumiti. Nature niya kasing magbigay. That's his or her nature. Kumbaga sa aso is, nature niya sa aso na pag natapakan mo yung buntot niya is nananakmal yan. That's the nature. Kumbaga hindi nag-iisip, but it's like a system na automatic nang nangyayari. You know what? Ganyan din ang biyaya ng Panginoon. That's also the blessing of God. There is the nature of God's blessing. At ang nature ng blessing ng Panginoon ay mahahalin tulad sa paglaki po ng sequoia tree po na ito. According po sa ating binasa na Psalms 115 verse 14 and 15. Ito pong psalm po na ito mga kapatid, itong ating binasa awit, ay part ito sa tinatawag na Hallel of Psalm. Ano ibig sabihin nun? From 113 to 118, yan po, nakapaloob po dyan yung 115 natin binasa. Part po yan ng Hallel Psalms. Ibig sabihin, ito po ay isang klase ng papuri para sa Panginoon. Of course, during the time, traditionally, kinakanta po nila yan sa mga major Jewish festival. Ano ba yung mga major Jewish festival? Number one is the Passover. Ayan. Pangalawa, the Feast of Weeks. And yung the Feast of Tabernacle. So, according sa mga pag-aaral ng ating mga scholars, na-compose po ito sa tinatawag na post-exilic century. Ibig sabihin, yung tapos na sila pong, yung pauwi na sila, pabalik na po sila sa kanilang bayang Israel. Ito po na yung time ni Nehemiah at ni Ezra. In fact, kung ating pong talagang kumbaga, if we try to chronologically arrange the Bible, hindi naman talaga malaki yung dulo dapat ng Bible. In fact, ang dulo sana ng Bible ay sa Old Testament si Ezra tsaka si Nehemiah. Yan ang tinatawag na post-exile. Di ba nung una, sila po ay kinugtog ng Babylon, dinala sa Babylonia. Tapos, for how many years, nandoon po sila din. Meron pang usap Panginoon ulit na sila babalik sa kanilang bayan. Yan na po yung mga time ni Nehemiah, time po ni Ezra. And while they are going back to their place, ito po yung kanila pong na-compose na awitin. Kaya ang babasahin po natin dito, may comparison po ng idols at God. Kasi nga, you know, that the time of Ezra and Nehemiah, the wall is collapsed. So they need to establish, they need to regain again their city. And even yung kanilang tatawag na temple ay nasira. So ito po yung sabi natin period when this Psalm 115 ay naisulat. Kaya nung binasa ko itong awit 115, naalala ko po yung sequoia tree na na-share ko ng ating mensahero ni Bishop Ariel. As I observe from this psalm mismo, ay ang pagpapala pa ng Panginoon ay hindi lamang para sa isang tao, kundi even sa mga salinlahi. Sometimes, when we see blessing, kung atin itinakas yung pagpapala, parang napakakitid minsan ng ating pag-iisip. Parang tayo lang ba? Di ba? Parang pagpunta mo ng Korea, most of the time, kaya pumunta rito, parang kumita ng pera. Parang that's how life it is. Parang yun na lang ba yung buhay natin? Now, most of the Filipinos, ganyan, ang naging kaisipan. Pupunta sa Korea, para kumita ng mas malaking pera. And that's already the blessing. Tama? Pero sa Biblia, hindi po yun ang blessing. Ang blessing ng Panginoon ay hindi lang sa'yo, sa pamilya mo, at even pa sa mga sumusunod na henerasyon.
Kaya kung ating lalawakan yung ating pag-iisip with regard sa pagpapala ng Panginoon, makikita natin, napakalaki pala ang hinandang pagpapala ng Diyos para sa atin, para sa akin. Pag naunawaan po natin yung mga kapatid, mag-iiba ang takbo ng ating buhay. Kasi bakit? Susundan mo ngayon how the Lord prepare His blessing for you. So dito po, sa ating binasa, ating makita po na pinapaalala po ng Diyos sa atin na ang pagpapala ng Diyos ay malalim, matatag, at pangmaramihan. Tulad ng isang punong sikoya na natiling nakatayo sa loob ng libu-libong taon. Tignan natin kung anong tuturo sa atin ang mga talatang ito sa likas na katangian ng pagpapala ng Diyos, kung ano ang kahulugan ng paglago sa pananampalataya tulad ng isang sequoia tree. Tingnan po natin how the nature of God's blessing flow in the life of each every one of us. Paano ba ito nangyayari sa buhay ng bawat isa po sa atin? So nasa po ibahagi sa yung tatlong nature of God's blessing based on Psalm 115 verse 15, 14, and 15. Ano po yung mga bagay ito? Una is the blessing of expansion. Ang pagpapala ng Panginoon ay isang pagpapala ng pagpapalaganap, pagpapalaki. Ano sabi doon? May the Lord give you, pakibasa nga, may the Lord give you increase. Hallelujah! More and more. Di ba? More and more. Kung tayo man naigpisan sa ating sweldo, sa ating sahod, di ba? Napaka-saya natin. Mga kapatid, ang Diyos, sabi dito, may the Lord give you increase more and more. So one of the God's nature blessing is the blessing of expansion. Isang blessing ng pagpapalawak. Isa yan po sa nature ng biyaya ng Diyos. Pagpapalawak. Expansion means is to grow, to increase, to develop, and enlarge. Ito yung nais ng Panginoon na maunawaan natin. The vision of expansion. Paano mo nakikita ang buhay mo ngayon bilang isang Kristiyano? How do you see yourself right now as a Christian? If God's blessing for you is in order for you to expand, to grow, and develop, how do you see now your personal Christian journey? Paano mo siya tinitignan? Nandun natin na katulad po ng sequoia tree, yung blessing, nagsisimula po siya sa maliit. Yung buto ng punong ito, pwede mong ilagay sa dulo ko ng daliri mo. Grabe, no? But, along the way, as time goes by, kung computer, yung naka-code, yung code niya sa loob niyo, once na mailagay mo yan sa tamang lupa, yung code noon, ang kanyang direksyon, lumaki. Okay? Yung buto na yan, ang design niya ay hindi siya manatiling maliit, but once nilagay mo sa lupa, ang design niyan ay lumaki ng napakalaking puno. Sinong mag-aakala na yung puno na yan, na buto na puno na napakaliit na yan, ay isa para sa may pinakamalaking puno sa ibabaw ng lupang ito. Kasi bakit? Dinisign siya ng Panginoon na ganyan.
When God created the heavens and earth, part yan ng kanyang blessing is to expand the tree into a huge tree. Pero bakit kailangan nating lumago bilang mga pinagbala ng Panginoon sa atin? Bakit natin kailangan? Bakit nilagay ng Diyos na bahagi ng pagpapalang ating matatanggap is in order for it to expand, to grow, and to go deep? Why? Ano yung nais ng Panginoon? Bakit yan ang part ng blessing niya sa atin? Dahil gusto ng Panginoon na mas lumago tayo para mas marami po tayong magagawa. Amen po ba? God wants us to grow para mas marami pa tayong magagawa. Meron pang isang book si John Maxwell. Ang title po ng kanyang book is Limitless. Yung book na yon, na-discover ni John Maxwell na ang isang tao pala ay merong unlimited potential. Ang isang tao, tayo, na-discover niya, ang bawat isang tao pala ay may tinatawag na unlimited potential. Ibig sabihin, all of us can grow more and more. We can learn a lot po talaga. If we embrace the vision of expansion as part of God's blessing for you. The problem for us in growing, there is a so-called tension. I think ito dapat yung ating bibigyan lagi ng kumbaga panahon na mag-isip tayo why God sometimes allow us to hurt, to experience painful moment. Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya? Nagkataon lang ba yun na nangyari sa atin? Alam naman ng Panginoon yan. Even nung pinanganak pa tayo, God can spare us to any kind of hurt in this world. Pwedeng gawin ng Panginoon yan. But why God allow us to undergo sa mga bagay na yun? Yung mga failures, yung mga wrong decision natin, yung mga tao na kasama. But why? Kasi nga, nais ng Panginoon na i-increase ang kakayahan po natin. You know what? For the past, I think 3 weeks sa aming prayer meeting, napag-uusapan lagi namin ang buhay ni Joseph. Sa mga nakasama sa mga prayer. Alam niyo po, ang ganda pala i-journey ng buhay ni Joseph. At dito po nakita po namin ang buhay ni Joseph. Paano siya pinagpalang pa. Kasi bakit medyo nahihimay-himay natin eh. Simula nung siya ay 17 years old, nakatanggap po siya ng isang pangitain mula sa Diyos na hindi niya maintindihan. At sa kanya po pangitain na yon, siya po ay mas kumbaga, mas tawag dito, kinainisan ng kanyang mga kapatid. As inis na kanyang kapatid, mga kapatid, itinapon siya. Gusto nga siya patayin eh. Can you imagine that? Kapatid mo, papatayin ka, the sobrang inis niya sa'yo. Papatayin ka, sabi naman ng pangalan si Ruben, itapon na lang doon sa balon. And to make the long story short, ibinenta po si Joseph sa mga Ismailites, mga patungo po sa Egypto, at naging alila po siya. And Joseph, without knowing, maybe hindi niya naiintindi nangyari, bakit mismo yung kanyang mga kapatid, binenta siya. Pero you know what? As we read, as we journey in the book of Joseph, in the story of Joseph, nakita namin, Joseph is preparing by God for an extraordinary expansion. Grabe! Grabe yung journey ni Joseph. Una, nasa bahay po siya ni Potiphar, one of the, sabi natin, soldier of Pharaoh. Simula doon, sabi ng Bible, siya yung naging parang leader ng mga slave.
But may nangyari ulit, napagbintangan siya na siya ay tatangkang mang-rape doon sa asawa ni Potiphar na wala naman siyang ginagawa. Pumunta po siya sa kulungan, sa dungeon, sa ilalim po yun ng palasyo. Nakasama niya doon ang mga taong mga siraulo talaga. Mga kriminal. Mga halang ang kaluluwa. Nandoon po. And from the down moment of Joseph, but one thing that the Bible always tell us when we read the book of Joseph is God is with you. Ano ba yung meron si Joseph? Because of the vision. Kasi yung vision ni Joseph is the vision of expansion. May mga bituin, merong may moon, stars, and meron pong mga heat. Pero naintindihan ni Joseph yon nung siya ay naging isa na sa mga pinaka-powerful person in Egypt during that time. So, ito natin. Paano si Joseph pinalago ng Panginoon? Sa magitan din ng pag-umold sa kanya sa mga iba't ibang sitwasyon ng kanyang buhay. So mga kapatid, ganun din yung nais ng Panginoon para sa atin. God's vision in our lives never just about us. His blessing meant to overflow to those come after us, our children, our spiritual family, even in our community. Yan yung nais ng Panginoon pagpapala para sa atin. Sabi nga ng Panginoon doon sa Psalm 102, ayan, basahin po natin. Sabi doon, His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Sabi naman sa New King James Version, His descendants. Ayan, medyo mas naging klaro. Yung mga descendant daw ng Panginoon. Sino ba yun? Yung mga nanalig at naniniwala po sa Kanya. Anak, bigyan mo nga ako ng tissue. Yan. Wala yung ano ko dito. Ito pala. Okay lang, ito pala. Ayan. So, one of the nature of God's blessing na ibinigay niya po sa atin is the blessing of expansion. Nais ng Panginoon na tayo po ay lumago. Nais po ng Panginoon na tayo mag-expand. I believe God is happy and pleased when His people are increasing, expanding, and enlarging. Kasi bakit? Ito yung plano kasi ng Panginoon sa atin. Napasaganaan niya tayo, na sumagana tayo, at patuloy na maging pagpapala ang kanyang mga anak. Ibig sabihin mga kapatid, when the Lord said blessing, ay hindi lang ito nakatuon sa material na bagay. Okay? Sagana ka sa pag-ibig ng Diyos. Isa po yan. Sagana ka sa pagmamahal, sa kalooban ng Panginoon. Sagana ka sa pananampalataya sa Panginoon. Sagana ka sa debosyon mo sa Panginoon. Sagana ka sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Ano sabi sa Matthew chapter 6 verse 33? Para ikaw ay patuloy na pasaganaan ng Panginoon. Di ba? Seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Nagbigay na ng formula ang Panginoon papaano tayo maging masagana sa mundong ito. Amen ba? Andiyan na mismo. Kasi bakit? Nais ng Diyos na pasaganahin ang problema. Nagagawa ba natin? Do we seeking the kingdom and God's righteousness in our life? Kasi sabi doon sa pangako niya, and all of these things shall be added unto you. Ano ba yung all? Yung mga material blessing na inaasam ng marami sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, kusa nang ibibigay sa iyo. Hindi mo hinihingi, pero ibinibigay sa iyo ng kasi bakit? Part na yan ng pagpapalang Panginoon sa iyo. Amen. When we learn to seek the Lord. Kasi bakit? The nature of God's blessing is expansion. Increase. Tingin mo ba? Yan na lang ang kakayahan mo kumita ng pera, magtrabaho. Baka
baka meron pang ibang niligid sa'yo si Lord. Baka meron pang ibang gusto ipagawa si Lord sa'yo para pagpalain ka pa niya in terms of finances. Dahil minsan, napansin mo din minsan meron tayong kakayahan na kulitan ng pera, pero pansin mo rin, ang dami rin ang dami rin nakakasakit yung pamilya, di ba? Nakakasakit din si ganito, di ba? Para bang yung naiipon mo, parang nauubos din. Ang tawag ni Malakay dyan, anong tawag ni Malakay dyan? Devour. Di ba? Yung parang nagtanim pa ng napakarami, sabi, nagtanim pa ng 10 hektaryang lupa, so in-expect mo, marami kang aanihin. Ang problema, may peste. Di ba? May kumakain ng palay. Sabi sa palay, pananim ng palay. Ang tawag yan, devour. Kaya ang laki ng tiyanin mo, pero kukunti naman ang inaani mo. Para sa buhay natin, di ba, minsan, siguro sa atin, meron ng mga naipon, nakaipon na ng certain amount, pero biglang may nangyaring trahedya. Lalo po ngayon, sa ating bansang Pilipinas. Sino po rito may pamilya na apektuhan ng bagyo po? Taas po kami. Sister Rowie. Kumusta po, Sister Rowie, yung pamilya sa Samar? Southern Leyte. O, sa tinamaan. Pag-pray natin ang pamilya at mga kamag-anak ko ni Sister Rowie. Kasi iba talaga yung bagyo na yan. Yung nakaraan din naman, tinamaan ng Masbate. Yung aking kapatid po doon, tsaka yung dalawang kapatid ko, grabe. Talagang halos patanggal yung bubong din ng bahay nila doon. Kaya mga kapatid, ito yung gusto ng Panginoon na ma-experience natin ang kanyang pagpapala para sa mga itong mga sitwasyon. Dapat ang number 1 na nagbibigay ng tulong mga anak ng Diyos. Amen? Kasi bakit pinagpala eh? Amen po ha? Tayo dapat yung number 1 nagbibigay agad ng tulong. Hindi dapat yung mga tulong, mga anak ng Diyos. Bakit ang mga anak ng Diyos pinagpala na yan? Why? Because God's blessing, one of the nature of God's blessing is expansion. Kaya nung tinawag ng Panginoon, meron pang bagong buhay na tinanggap, di ba? Klaro ba sa inyo yan? Yung bagong buhay na yon? So, hindi religion, yung tinanggap ba, is not a religion. Okay? Isang bagong buhay. Kaya sabi nga, di ba ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, maliwanag yun, di ba? If anyone is in Christ, ang sabi doon, he has now a new, referring to the new life that God given us. Yun yung buhay na yun, na panibago, na gusto ng Diyos na nakaran natin, that is a life of expansion, life of increasing. Kasi bakit? Doon lang tayo, sa buhay na yun, pwedeng pagpalain ng Diyos. Kaya nakaran natin yung buhay na yun. Let's walk on that life that God given us. I know may mga transition, pero it's okay, that's fine. Kasi alam mo na lumalakad tayo sa buhay na bago na binigay sa atin ng Diyos. And sooner or later, sa patuloy ng paglakad sa buhay na meron tayo sa Panginoon, patuloy din natin makakamtan ang mga pangako niya para sa atin. So if you experience some challenges, remember this truth. Trust the process. God called us to increase. Amen? Tinawag tayo ng Diyos para pagpalain. Because without the process, increase is not possible. Kasi kung walang proseso, mga kapatid, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. God give us the word of life. Kaya, sabihin mo sa sarili mo, tinawag ako ng Diyos para pasaganahin. Say to yourself, I'm called by God to be blessed. Sabi mo siyang katabi, the same with you. Amen. Di ba ba? Tinawag tayo ng Diyos para pagpalain niya tayo. Para lalo tayong palawagin yung ating kakayahan. Yan yung intention ng Diyos. Kailangan lang natin
mag-trust while we are in the stage process. Meron ako nung binibenta sa Pilipinas. Ang tawag doon is GTO, yung Green Technology Oil. Kaya yung pastor noon, mahilig din ako mag-benta. Meron po talaga tawag na yung Green Technology Oil. In fact, yung Green Technology Oil is an additive na pwede mo ilagay sa makina ng sasakyan. Environmental friendly po siya. Kasi nga, based sa pag-aaral, na pag ang isang litro ng used oil natapon sa tubig, it contains 1,000 liters of waters na masisira niya. So ito yung ating mga itong mga ating mga natural environmentalists, naka-discover sila na isang klase ng additive na pag nilagay mo sa oil, inihalo mo doon sa oil ng motor mo, sa sakyan mo, mas lumilinis yung mga carbon deposit po niya. Kaya pag pinaandar mo siya, yung mga carbon, ay lalo po yung emission niya, lalo na nagiging maganda. Ang tawag po niya, the Green Technology Oil. At alam niyo po yung Green Technology Oil na talagang pinatunayan, kinuha po yun, sinaksak po sa manok na panabong. Nabuhay yung manok. Ganun po siya ka-natural, ka-effective. At napag-alaman ko na yung pala ay kinuha doon sa mga puno. I forgot the name of the tree. Now, pag po nilagay niyo po yun, yung GTO na yun, o Green Technology Oil, may tinatawag na purging moment. Ako talaga, napatunayan ko kasi may motor po ako eh. Pag nilagay po yun sa motor, mataas yung RPM ng, pag nisarbo, di ba, tumataas yung RPM ng sakyan mo. Tapos later on, bumababa po siya. So, ina-explain nila. Yan kasi tinatawag na purging moment. Magbubuga muna siya ng mga maitim na usok. Right after that, lilinis na ang makina mo. The same with the process for us. Sometimes, when we are in the process, mas minsan nagiging messy yung buhay niya, di ba? Nakagawa tayo ng maling desisyon, nakapasal tayo na hindi maganda. Kasi when we are in the process. And if kung nakikita mo yan, ang proseso ng Panginoon sa'yo yan, full of it. Give yourself a chance. Okay? Huwag naman pag nagkamali kasi sisihin mo na yung sarili mo. No. Go to the Lord. Lord, talagang kailangan ko bang matuto sa'yo. Balik natin sa Panginoon. Stand up. Again. Don't blame yourself kasi wala namang perfectong tao. Tama? Si Einstein nga, yung mga inventor nga natin, napakarami ng palpak sa buhay, pero hindi sila sumuko. The same with us. Lalo tayo mga anak ng Panginoon. Kung nagkamali tayo ngayon, tayo ulit tayo, go back to the Lord, and start again purging your life para sa panibagong buwan ng invitation ng Panginoon. Sooner or later, yung blessing ng Panginoon is naturally aagos na sa ating buhay. Amen po ba? Kailangan lang natin isang maghintay. Amen? Waiting is the key. So yan po yung isa sa mga mahalagang nature of God's blessing na nakita po natin sa ating binasa is the nature of expansion. So hindi lang po nakatapos dito ang usaping sa paghatid po ng pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Ito po yung susunod na nature of blessing ng Panginoon ay mahalaga. Kasi bakit? Mas lalo kasi mas mali-level up yung ating pag-expand and grow when we understand the second level of the nature of God's blessing. Ano ba yung pangalawa? Ayan. The blessing of empowerment. Kasi nga ang pag-expand ay kailangan po yan ng lakas. In order for you to expand, kailangan mo ng strength. So, kailangan mo ng continuous empowerment. Ang sabi doon, may you be blessed by the Lord. Alam niyo po ba yung blessing dyan is about empowerment? Alam niyo po, bilang isang pastor, marami ng paraan, ay marami talagang panahon, sitwasyon, na ayoko lang magpastor. Lalo po kung mababa yung tithes. Biro lang po. Joke lang po, di ba? Di ba? Sabi ko, Lord, magpapastor ako sa mga tao hindi ako kilala. Magpapastor ako sa mga tao hindi ako mag-anak. Anong magagawin ko sa kanila? It's very hard. Sabi ko lang, paano yung mga tao pag hindi sumunod sa akin? Paano yung mga tao pag hindi nila
alaala yung mga sinishare ng Word of God, anong gagawin ko? There is a lot of questions in my mind in doing pastoring at church. Sa mahigit pong 2 dekada na akong nagsasalita. Nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nakita ko rito na hindi pala kakayahan ko ang dapat manguna, kundi ang kalakasan na binibigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga pastor na nakatayo dito, hindi sa kalakasan ng pastor. Hindi sa katalinuhan ng isang pastor. Yes, sometimes God used the ability of a person. But the ability sometimes fail. Kaya ano yung katali doon mo, my heart and my strength, di ba? May fail, but, ano sabi doon? But God is the strength of my heart. Dati ang Panginoon, even yung pinakamalakas na tao, nadi-discourage, nagkakasakit, nahihirapan, nai-stress. Pero sabi ng Panginoon, kung ako sa akin magagaling ang kalakasan mo, unlimited. Ang sabi ng Apostle Paul, in Philippians chapter 4 verse 13. Ang sabi niya? Testimony niya yan. I can do everything through Him who strengthens me. Para sa sabi ng Apostle Pablo, kung walang grasya ng Panginoon, walang Apostle Pablo ngayon. Only the empowerment of God. Bakit nagpapatuloy si Apostle Pablo naglilingkod? Alam ko, ganyan din po tayo, mga kapatid. Kung wala na po ang kalakasan ng Panginoon sa inyo, malamang matagal na kayong wala sa church. Amen po ba? Amen. Meron ba yung time na ayaw na matin ng KCB Filipino Church? Totoo. Taas ang kamay. Magsilip tayo. Totoo, di ba? Ayan. Pakipalo ako yung mga nangihina. Kapatid, that's the reality ng ating buhay pananampalataya. Katotohanan yan na may mga time talaga parang feeling mo ayaw mo na maging Kristiyano. Totoo po yan nangyayari. Pero tandaan po natin, lagi natin ilagay sa ating isip, nasa part pala ako ng process. And we need to pray na i-empower ulit tayo ng Panginoon. Kaya sabi doon, may you be blessed by the Lord. God's blessing produces strength and stability. Totoo lang, ang hirap manindigan sa kalooban ng Diyos pag wala rin yung kalakasan na bumula sa Kanya. Napakahirap. Kaya kailangan natin ma-empower. Kailangan natin ma-receive ang empowerment. And the good news is, the second nature of God's blessing is the blessing of empowerment. Bakit mahalaga ang empowerment? Yung blessing of empowerment. Growth, expansion, enlargement can be done through sustained strength and stability. Without it, increase will not continue. Kaya minsan, may mga church, nag-expand sila for a certain period of time, then nawala sila. Maybe, itong simbahan na ito, yung mga tao dito, nanana na sila sa kanilang sariling kakayahan. Tama? Kaya dapat tayo mga kapatid, every Sunday, yung ating pagpunta dito, lahat ng ating mga ministry na ginagawa dito, dapat, Lord, ginagawa ko sa bakit? Sa kakayahan na ibinigay niyo po sa akin. Amen po ba? Yeah. Lord, nagwawalis ako kasi bakit? You give me strength. Lord, tumutugtog ako, kumakanta ako sa music because you give me the strength. Lord, this Sunday again, kaya ako nandito kasi bakit? Binigyan mo ako ng kalakasan para sumamba sa iyo. Amen po ba? Yan ang kailangan natin. Para patuloy po tayong mag-expand at lumago at magamit ng Panginoon. Kaya kung dumating yung point na parang nangihina ka na, pray to the Lord. Lord, empower me right now. Ayokong mag-rely sa aking naiisip, sa aking nararamdaman, sa aking nakikita. Gusto kong mag-rely sa kapangyarihan na ibibigay niyo po sa akin. Dahil Lord, sinabi mo sa iyong salita that you will increase me. Huwag po tayo pumahan mga kapatid na magaya ng kaaway. Hintayin natin yung pangako ng Panginoon na i-increase niya yung ating buhay. Amen? Kaya nga, hold on. Keep moving.
Sino pong nakakaalala itong phone na ito? Sino pong nakatry ng Nokia? Ayan. Yan pong Nokia na yan po yung model na yan that is Nokia 1100. Yan po yung isa sa mga kanilang invention. Ayan. Sinabi po ito ni Google Ni-research ko po, sinabi ni Google. Ako na ito Google. Sabi niya ngayon, Nokia 1100 is the best-selling mobile device of all time, having sold over 250 million. Grabe! Multi-billion na agad itong kumpanyang ito. Worldwide! Since 2003 na kanila po yung nilabas. Yung kanya pong success due to affordability, durability, simplicity, making it favorite in especially developing markets. But Nokia failed along the way. Nokia failed due to the combination of factors including slow response to the smartphone revolution, failure to innovate and adapt the present operating system. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga researcher ni Nokia, hindi na sila nag-discovery pa. And the sad news is, arising of the Samsung community, the Apple community, naiwan na sila. Kasi bakit? Hindi na sila nag-expand. Sayang yung momentum. Sayang yung sinimulan. You know what? This certain period of time, alam ko sa inyo talagang God put you in the peak of your faith na talagang ramdam mo, pinagpala ka ng Panginoon. May momentum ka na. The problem is, hindi ka patuloy. You stop for a certain period of time at naging reluctant ka na. Diba? Sa magiging reluctant mo, naging negligence ka na sa mga bagay-bagay. Hindi naman biglaan slowly. Nagaya po rin Nokia. Kaya may ang natin nakikita ang mga Nokia. Kung meron man sila mga model ngayon, hindi na sila pinapansin. Kasi bakit? Hindi na sila nag-innovative. Hindi na sila nag-discover ng mga panibagong invention. Hindi na sila nag-expand. But the sequoia tree in the picture is not something like that. Because it is not alone. Because they are rooted together. Ito ang kagandahan sa punong ito. Yan yung puno. Yun po yung mga ugat nila. Diba usually yung mga puno, pag magkakalapit, parang nag-aaway-aaway. Meron daw ganun Para kontrapelo din ng mga puno. Pero ito si Sequoia tree, hindi. Talagang magkakalapit sila. At dikit-dikit yung kanilang mga ugat. Ang tawag po dyan, in the business world, may tinatawag kasi interdependency. Hindi yung dependent interdependency. Anong ibig sabihin ng interdependency? Interdependency is the condition which two or more people, groups, or system depend on each other in mutual and balanced way to support, function, to success. Yan po yung ibig sabihin. At, you know what? Nakita ko po yan nung last anniversary natin. That interdependency na yan. Na may naka-assign doon sa usher, pero minsan meron siyang ginagawang iba. Interdependent ang tawag doon. You know what? Ang kagandahan dito sa interdependent na ito yung klase ng maturity na dapat marating ng bawat isang Kristiyano. Now, we are interdependent. Ibig sabihin niyan is, I need you, and you need me, and we are strong together. Kailangan natin ng bawat isa. To remain the empowerment of God for us, kailangan natin ang bawat isa. Lagi ko narinig nung bago pa ako Kristiyano, yung illustration ng
kahoy na nag-aapoy. Pag hiniwalay mo, mainit pa yan. Bandang huli nawawala na. Hindi mawala sa isip ko yun. Until now. Parang kasi picture ko na, Lord, ganun pala, pag nalayo ako sa gawain mo, sa mga tao, tinawag mo, ganun din pala mangyayari sa akin. So I keep myself to the fellowship of the believers in order the fire in me is continue to burn. Although minsan yung mga kasama, nakaka-burn, di ba? Di ba? Di ba? Nakaka-burn sila, pero come on, ganun talaga. May plano ang Diyos sa bawat sa atin, kaya sama-sama tayo dito. Let's grow together. And do the will of the Lord. So yan po yung tatawag na interdependency. Napakahalaga po niya mga kapatid. Mutual support, both sides, each other, shared responsibility. Ayan. Each part has role, connected, whatever yung ginagawa po ng bawat isa, whatever one does, affect other, and itawag na balance. Not one-sided, but cooperative. Yan po yung tawag na the growth of, or the system of interdependence. So the blessing of empowerment of God is the blessing of sustained strength, stability, to grow consistently, to expand magnificently, and to increase bountifully. Yan yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan niya i-empower tayo para magpatuloy ang adhikain ng Panginoon. Maisulong ang kanyang pangitain, maisulong ang kanyang kalooban sa atin. Kaya nga, ano ginawa ng Panginoon? Meron siyang salita. Amen? Meron siyang Word of God. Para magpatuloy tayo. Meron banal na Espiritu sa atin. Personally, nakipag-usap. Ano pa? Meron gawain, may simbahan. Ang simbahan ay ang mga tao. Remember that, di ba? Hindi naman yung simbahan is yung building. The structure, no. The church is not the building. The church is you and I. Yan ang simbahan. The ecclesia. The one who calling from the outside. Hindi po yung church building, hindi po yung simbahan. Ang simbahan tayo. We are the church. And God that called the church to expand and grow. But as we grow, the Lord will sustain us through strength and stability. Ito yung pangalawang nature ng blessing ng Panginoon. Kasi akala ng blessing lagi is yung pagsagot ng prayer ng Lord sa atin. Dati talaga, bless ako, sinagot ni Lord yung prayer ko. Hindi ka na umarin ng gawain. Tamad ka naman makisama sa mga ministry. Wala yun. Ang blessing talaga ng Panginoon is nagpapatuloy ka sa buhay Kristiyano mo, pananampalataya mo, kahit na buhol-buhol na ang nasa harap mo. Amen po ba? Yan ang totoong pagpapala. Kasi bakit? Sooner or later, mararating mo ang hinanda ng Panginoon para sa iyo. That's the blessing of empowerment. And the third nature of God's blessing ay the blessing of exhibition. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Sabi doon sa verse 15b of Psalm 115, the Maker, okay? The Maker of heaven and earth. Sabi doon, yung kabuuan nito kasi is, you will be blessed. You will be increased by the Lord. Pagpapalain ka ng Panginoon. At ang Panginoon na magpapala sa iyo ay ang Panginoon na ano? Gumawa ng langit at ng lupa. So, ibig sabihin, the Maker of heaven and earth. The word exhibition means to show, to display, or to demonstrate. Kaya nga, the Maker, sinabi ito, the Maker of heaven and earth. Pinapakita lang dito na idinidisplay ng Panginoon yung kanyang nilikha. Ano pong ginagawa pag mayroong bagong lumalabas na gadget? Di ba hindi exhibit yan? Di ba dinidisplay yan? Gumagawa pa nga ng mga commercial yan. No?
binabayaran yung mga nagagawa ka nagagandang artista para sabihin lang ng iPhone 17 Pro. Di ba? Di-display, the exhibit, the masterpiece, the new and upgraded. Diba? Parang gano'n, no? Sana narinig ako ng Apple, di ba? Baka naman sabi ka, meron silang mga bagong labas na iPhone 7. Pinapakita ron yung mga magandang features. The camera itself and everything. Di-display. So ito po yung sa mga nature ng blessing ng Panginoon. Gusto ng Diyos na ma-display din yung kanyang glory sa kanyang nilikha. Amen. Sino yun? Tayo. When the Lord called us, when the Lord called you and me, the number one blessing na gusto ng Panginoon sa atin is to display His greatness sa buhay ko ng bawat isa. Kaya nga maalala ko naman yung kanta eh. Yung Oh, I love you in the love of the Lord. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Ano yung gusto doon? I can see in you the glory of kahit na minsan hindi tayo parang pakontra kita, di ba? Kinaiinisan na but I see the glory of my King. That's why I love you with the love of the Lord. Kahit hindi tayo ganong close, kahit hindi tayo nag-uusap, but you know what? I love you with the love of the Lord. Why? Because I can see in you the glory of the one who called me. Yan ang tinatawag na demonstration of God's glory sa kanyang nilikha. Kaya ngayon pangatlong blessing, the nature of blessing, God wants to display His glory sa bawat isa po sa atin. Why? The blessing of exhibition is important to understand as part of God's nature blessing sa buhay po natin. Number one, because in order for us to praise Him and to glorify His name. Amen? Para maintindihan natin na lahat pala ng meron ako, na lahat pala ng kakayahan ko, ng lahat pala ng hininga ko, ay walang ibang pinanggalingan kung hindi sa Diyos na manlilikha. Amen po ba? At pag naintindihan mo yan, at nakatch mo sa heart mo yan, masasabi mo na ang lahat ngayon ng meron ka ay nanggaling sa Diyos. And it will create a heart of humility sa iyo. Na sa bawat paggising mo, salamat Lord sa buhay na meron ako. Salamat Lord sa kakayahan ngayon na meron ako. Salamat Lord dahil ako ngayon ay meron pang kalakasan na purihin ka at sambahin ka. Thank you Lord because you are my maker. The blessing of exhibition. Nais ng Panginoon na i-display ang kanyang glory sa buhay po ng bawat. The psalmist ends with a reminder. The one who blesses me is the maker of heaven and earth. So everything we have, everything we breathe, we take, every growth we experience, all this comes from the Lord alone. Amen po ba? Pag yan po ay naintindihan natin mga kapatid, masasabi mo, Lord, I am really blessed sa mundo mo. The sequoia doesn't depend on itself to grow. It draws nourishment from the soil, sunlight, water that God's provide. Nung nilikha po ni Lord itong sequoia tree na ito, ay pinaghandaan niya ng araw, pinaghandaan niya ng lupa. Yung lupa, meron pong mga minerals doon na pag sinipsip ng kanyang ugat, para mailabas lalo yung design niya na lumaki siya ng napakataas. Ibig sabihin, yung maliit na buto pa lang na yan, God already prepared everything para siya ay mag-grow at mag-expand. Yung buto na yun na maliit, pinagpala na pala ng Diyos yun. Amen? Yung maliit na buto na yun, pinagpala ng Panginoon.
Mga kapatid, kung yung kahoy na yon pinaghandaan ng Diyos para lumaki, ano kaya ang inihanda niya sa bawat isa sa atin? We are His image and likeness. The masterpiece of God. Ano kaya ang inihanda niya sa atin? Sabi nga ng isang author, what lies behind you and what lies ahead of you are far greater what God lies inside of you. Kailangan lang ma-discover natin yun. Amen. And it's up to you to discover kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyo personally. But expect na yung inilagay sa atin ng Panginoon ay isang matinding pagpapala at increase. Yung sabi ni James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of light. So when God blesses you, give Him glory. Amen? Nagpala ka ng Panginoon, purihin mo siya. When God increase you, give Him praise. When you stand strong through trials, give Him thanks. Because the one who made the heavens and earth is the one who sustains us. Ito po. At dito po tayo magtatapos at dadako po tayo sa ating communion. Sabi dito, kapag ang faith mo nakaugat kay Lord, natural na aangat ang buhay mo. At yung biyaya na tatanggap mo, mapapasa din sa mga sumusunod sa iyo. That's the nature of God's blessing. The nature of God's blessing is to expand us, to empower us, and to exhibit His glory in us. Kaya patuloy po tayo mga kapatid na sumunod at gawin ang kalooban ng Panginoon. Dahil napakalaki ang inihanda ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Don't limit yourself dahil may nakaraan kang hindi maganda. Don't limit yourself dahil para bang in terms of academics, para wala tayong narating. Don't limit ourselves. Kasi parang, pastor, parang nangihiya ng katawan ko, parang nandyan na yung aging moment. Don't limit yourself. God can increase us anuman yung sitwasyon ng ating buhay. Kailangan lang makaugat tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga oras pong ito at nakita namin ang nature ng pagpapala ng Panginoon. Na pagpapala pala, Lord God, ay hindi lang nakabase sa mga bagay, Lord God, na aming hahawakan, sa mga bagay, Panginoon, na aming nakikita, at sa mga bagay na nais po namin ma-achieve, O God. Lord, that is a secondary blessing na lang sa amin. Kung maiintindihan talaga namin ang totoong pagpapala na ibibigay niyo sa amin. Lord, you call us to expand. You call us to grow, O God, from inside and out, Lord. May mga abilidad kami, Lord God, inilagay ka sa amin na kailangan lang po namin ma-refine at ma-discover ba para, Lord, magamit namin sa inyong paglilingkod. Lord, pangalawa, Panginoon, there's time, Lord, na nanghihina kami. Lord, your sustaining strength, O God, ay laging available yan, Lord. At unlimited po yan. Kailanman ay hindi mauubos, Lord God. That's the second blessing na dapat na makita namin at meron kami. In the third, Lord, gusto mong ipakita lang ang iyong glory sa buhay po namin.
So that, Lord God, we can glorify you, we can worship you, we will praise your name, Lord. Na ikaw ang aming maker, that you are our maker, and you are, Lord God, the giver of everything sa aming buhay. Thank you, Lord, for the blessing now that we have. Lord, as we do the communion, may you continue, Lord God, to speak to us in a very different way. In Jesus' name, amen and amen. Punta po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagsama sa Panginoon. Ito po ang communion. At habang binabasa ko ulo ang 1 Corinthians chapter 10, verse 23. Matawa ko po si Kuya Andy at si Brother Ace to distribute the element of communion. And okay po ba habang ating didistribute ang elemento ng communion, let's sing the song kanina.